Yo, what's up guys? It's me. Welcome back again. 2 weeks na akong hindi nakakapag-ride. Today, we're going to do the forward Kabyang Loop, or for me, it is considered as Cavite Loop. Kasi halos lahat sa Cavite iikutan natin. Hindi ko na masyadong binidyohan yung parts from Makati to Cavite kasi sobrang dilim pa nun. Going to Sukat. 3 AM sa Sweet Home Alabang na ako. Alabang. Damn, ang dilim. Malino paliparan. Let's go, maaraw na. So ayan, 52 kilometers, 287 elevation. Kasi ito, yan o, dalawa yan, pupuntahan natin yan. Bago na yung kalsada. Ito yung East West Road. Punta na tayo sa Amadeo. Woo! Let's go, lamig! Woo! Go, bro! Ah, lamig! Aray ko, tunog ng pasakit. Bakit pa to? Samgyup sa farm. Amadeo. Capital of the Philippines. Bike and dine, let's go. Balikan na lang kita mamaya. Order lang ako. Free water. Okay, continue na tayo sa ride, ano? Lapit na tayo sa Praying Hands. Dami siklista. Tagaytay Combat Sports Center. Hindi makita yung Ferris wheel. Dito carbon, alloy lang. Bye, Praying Hands. So we are at 664 meters above sea level. And doon na yung next natin, papuntang Nasugbu. This is the point, ano, that you will have to decide if you will still push through with the forward loop or go back na. After nito, tuloy-tuloy na siya na 20 kilometers na descent and then another 300 meters na bundok ulit yung aakyatin mo. Siyempre, for the cloud tayo. Kaya, tara, let's go! Dami kong fellow cyclists. Yay! It's me! Bag of beans! Wow! Ride safe! Ride safe, ride safe! Welcome to Nasugbu!
short break, 11 AM na. Meron nga pala sila buy one take one na cheeseburger for 88 pesos. So need lang ng BPI QR payment at i-redeem nyo lang using McDo app. Until end of the year pa to, Pops. So subscribe for more tipid meals. Let's go! Okay, continue na tayo sa ride. Let's go! Barangay Wawa. Hey, so na-flatan na naman ako. So itong tatlo lang actually ang kailangan mo para magpalit. Na-inflate ko na siya. Took me around 10 minutes. So yung mga ganitong pangyayari, no, hindi natin siya predicted and hindi natin siya control. Dapat alam natin kung ano yung gagawin natin. Before I ride, tingin muna ako baka may vulcanizing shop. Natakot ako kasi baka kalahati ng ride bigla na lang maflatan ako ng gulong eh. Ito, nakahanap ako ng vulcanizing shop. Pa-vulcanize natin. So, okay na, napatch na yung gulong. Di na ako kabado if ever mamaya magkaroon ng bulilyaso, but I hope di na ako maflatan ulit. Right, continue tayo sa ride. Flat na naman siya. Diyos ko, makakauwi pa kaya ako na ito. Hopefully last time, please. Huwag ka nang ma-flat. Hanap na yan. Pinagod ako sa flat. Tapos papaahunin akong ganito. Grabe. Third time. I don't know ano meron sa gulong na to. Naganap ako ng local dito. Buti si kuya, nirekomenda niya na bumaba na lang ulit ako at may vulcanizing shop na malapit. Mabuti na lang talaga at sa unang ahon pa lang ako naflatan. Kasi kung sa gitna, ay surely mas stranded ako. Hindi na ako makaimik sa shop kasi kinakabahan ako eh kung kaya ko pa makauwi. Also, paubos na din yung camera battery ko. Pakita ko kung gaano katarik ang turn natin na Sugbo Road. 15%. Constant yan. Pagod na ako. Hey! Akala mo di na-flatan ng 4 times. 3 times pala. Wag naman sana 4. Oh! Payapang buhay. Ayan, di na ulit payapa. Ayan. Wow! Oh my God, ganda. So it's already 3 PM. Akitin pa natin yung Kaibiang. So ayun siya. Nakita mo yun nasa taas. Joke lang. Guys, may waterfalls. Taas lang yan eh, no? Gaano kalalim? Longest tunnel. I think deserve ko nang ubusin tong cheeseburger. Agoy. Umay na ako sa ahon. Meron pa rin pala. Pagod na ako. It's currently 5 PM.
Konti na lang to, konti na lang. Reduce speed. I'm already at 5 kilometers per hour. What more do you want? Oh no, it's getting dark na. Bawal akong abutan ng dilim dito. Walang ilaw. Okay ka lang? So 300 meters above sea level na ako. Sana tuloy-tuloy na itong pababa. Magwawala na ako pag may packet. Woo! Lamig! Dito yung kung saan last year nag-reverse loop ako. Dito yung una kong picture. Let's go! Let's go! That's fast! Let's go! 5:44. Tapos na ako umahon. Feels so great. Feels so good. So umaambon na. So nagsuot na ako nito. Itong raincoat ko. Try to record as much as possible hanggat kaya ng phone ko. Alright. Bye bye. So hey guys. Andito ako ngayon sa kusina ni Inga. Dinner na muna ako kasi nga sobrang malakas yung ulan eh. Kain na rin ako kasi baka mabongka ako on the way eh. Ayan na siya, nakahain agad. Bilis lang. So kain muna ako guys. Aftermath, ayan, ubos. And let's go back na sa ride. Hindi na maulan. Let's go. SM Tanza na. Grabe yung traffic. Kawit, Cavite. Makati na. It's 9:50 PM. So starting from 2 AM to 9:50. So I'll have to stop my recording right now. And also yung sa cyclometer. We have covered around 210 kilometers and around 1,900 or baka 2,000 meters elevation. So ayun ano, comparing the two, the reverse and the forward. Itong reverse, natapos ko siya within 12 hours 36 minutes. While today yung forward around 13 hours 18 minutes. So mas matagal yung today, no? Pero in terms of distance covered, 200 ito 210. So, for this one, ang masasabi ko lang, mas nahirapan ako dito sa forward kasi di ko na-anticipate yung akyat kay Biang, no? Masyadong matatarik and pagod na ako nung inakyat ko yung si Tagaytay, no? So, ayun lang. And also, baka factor din yung 3 times akong na-flatan. To kuya na nagsabi sa akin na bumaba na lang sa vulcanizing shop. Thank you so much, no? At that time, sobrang demotivated ko na, no? 3 times na na-flat yung gulong. Ay, alam mo yon, it's just a mindset. So, yun, thank you kuya, no? Salute sa'yo. So, yun lang. Moral of the story is to believe in yourself and don't push yourself too hard. Kahit 3 times pa yan na flat, kakayanin mo yan. Yun lang guys, I wouldn't recommend this Cavite loop. Lalo na kung wala kayong training for 2 weeks, baliw lang naman ang gagawa nun.